talaga is tayo ay magkakasakit. At pero syempre, may mga bagay rin na kailangan din natin gawin para mas makaiwas din tayo sa mga karamdaman. Diba sabi nga, health is wealth, diba? If you're losing your strength because of some disease that is in you, it will ruin everything. Diba? Kung naghahanap buhay ka, di ka na makapasok sa trabaho mo because of the health. Kaya, binigyan ng Panginoon ng katawan, itong katawang lupa na ito, para alagaan din natin from time to time. So, kung ating pong aalamin yung mga balita ngayon, especially sa YouTube, yung mga live stream nila, the part of Africa, alam niyo po nangyayari ngayon doon? Matindi po ang crisis ngayon doon. According to them is, kung tama yung pagkakain nito, parang milyon na yung namamatay ng mga Afrikano dahil sa init at sa buto. Imagine, nung pinagsama, gutom ka na, naiinitan ka na. Kasi umaabot ng mga 50, mahigit ang init doon eh. Sa Baguio nga, first time na nangyari, umabot ng 31 ang init sa Baguio. Usually, ang pinaka-peak niya nasa 27 lang. Pero umabot ng 31. Kaya yung mga taga-Baguio nagreklamo na mainit. So there's a crisis happening in the other part of the world, mga kapatid. Sa mga buhay nila, kaya imagine mamatay ka dahil sa gutom. Yung anak mo, dala-dala mo, namatay dahil sa gutom. Ano parang mga bilay sa magulang? Di ba? If we try to look at our eyes and tumingin tayo sa ibang lugar, kung ano nangyayari sa ibang mundo. Kaya we are blessed. We are blessed. Tayo ay pinagpahal ng Panginoon sa bansang ito. At nawa, yung mga kupal na yan, patuloy na mumold sa atin na maglingkod naman sa Panginoon. Yung mga kupal na yan na nararamdaman, ito naman yung magtutulak sa atin, gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Ito sana yung ating driving mechanism na pag tayo po ay nalidiscard sa buhay, pag tayo parang nawawalan minsan ng faith. No? Nangyayari po yan sa isang buhay Kristiyano. Sana magkaroon tayo ng driving mechanism that I am really blessed by God. Sometimes my emotion speak to me na parang walang Diyos, no? But in my logical thinking in the Bible said that there is God. Diba sabi nga ng aklat ng mga awit, the fool says in his heart, there is no God. Diba? Kaya kung sinasabi mo sa buhay mo na walang Diyos, you are now in a foolish condition. Kasi hindi karunungan na sabihin natin na walang Diyos na buhay. No? Isa yung foolishness. Kaya mahalaga mga kapatid na from time to time, isiwalat natin yung ating mga mata. Huwag lang tayo masyado nakatingin sa ating sarili, sa ating pamilya. What is really happening to the other side of the coin? Para makita mo, paano ka iningatan ng Panginoon at yung ating mga pamilya, paano rin iningatan ng Diyos na buhay. So there is a great crisis happening in Africa. Kaya siguro sa inyong devotion, sa inyong panala, sa inyong quiet time, include yung ating mga kababayan ng mga African. Kasi iba talaga nangyayari doon. Talagang matindi yung laban na kanilang pinagtatakanan ngayon doon. So dahil merong crisis, alam niyo po ba, sa Christendom din, sa sphere of Christianity, meron din pong malaking crisis ang nangyayari. Diba? Anong crisis yung pastor ang nangyayari? That is, God is looking right now a dedicated Christian. Alam mo sa KCPC, walang lahat dito, mga dedicated na mga Christian dito. Amen po ba? Amen. Walang hindi dedicated na Christian dito. Lahat ng mga KCPC, isa yung mga dedicated Christian. And we are now in that crisis. Maraming pupunta talaga sa church pero hindi talaga sila nagbibigay ng buhay sa Diyos. No? They come to the church as a spiritual socialization. Anong ibig sabihin niya, Pastor? Nakapag-church na ako, okay na yon. No. Di ba? Parang ganda ko, pag nag-birthday ako, pupunta na simbahan. Pag birthday ko, ako pa yung pinakamaura po ako sa simbahan. Di ba? That's how my life before.
Ganyan ang pagtingin ko noon sa simbahan. Pag may mga special occasion lang, doon lang ako pumapasok ng simbahan. At para sa akin, sa pagpasok ko na yon, yung pinagpala na ako ng Panginoon. No? No commitment, no life transformation. No? Walang init sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Walang init sa pagsamba sa Panginoon. And thank you, Lord, He found me. At pinaliwanag sa akin ang totoong pagsunod sa Diyos. And I really thank God. Last 2000, year 2000, naalala ko po yun, year 2000. Yun po yung mga turning point ko ng aking buhay. Doon po nauuso yung mga cellphone. Kasi ang cellphone noon malaki. No? Doon na yung pumapasok yung mga Alcatel ng mga tulay. Walang nakahawak kayo noon, diba? Alcatel lang siya pero tulay siya. Tuwan-tuwa ko na pag nakapag-send ka ng message, di ba? Biglang pumasok yung isang 3210 na talagang namangha ang buong sang katauhan ng Pilipino, di ba? Wireless siya, ang net siya. Pero kung babalikan mo ngayon, yung mga cellphone, di ba? Ang layo na narating ngayon, di ba? Ng sensya. Kasi bakit? Bakit ganun? Meron kasi mga dedicated entrepreneur, discoverers, to discover more about cellphone. Kaya nagkaroon ng mga innovation. So mga kapatid, ganun din po, the Bible is telling us that we as a Christian, we need to dedicate ourselves into our Lord Jesus Christ. Kasi bakit? Siya yung naunang nagbigay sa atin ng buhay, di ba? Siya yung unang nag-dedicate ng buhay niya sa atin. Alam natin yung nangyari sa ating Panginoon. So dapat yung tagasunod ng Panginoon Jesus, ganun din dapat yung kanilang attitude. Na anuman yung nangyayari sa kanyang buhay, his life or her life should be dedicated only into the will and the love and to the commandment of our Lord Jesus Christ. Let's open our Bible in Romans chapter 12, verse 1. Yan, atin lang pong basahin ang Romans chapter 12, verse 1. Dito po tayo magbibigay ng ating mensahe. Sa aklat ng mga Roma, kapitulo 12, versikulo 1. Magsahe po ng amen. Ang nakita na. At ating sabay-sabay na basahin. Mabasahin ko po sa New International Version. Sabi nito, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Let's pray, Panginoon, sa oras kong ito. Nawa po ang pagpapaalala na aming binasa, Romans chapter 12, verse 1, ay magbigay sa amin, Lord God, ng karunungan patungkol, Lord God, sa isang Kristiyano na nagbibigay ng buong buhay sa pagsulpo sa iyong kalooban. Bless, Lord God, this message as I share, Lord God, your congregation, Panginoon. Speak to us in a very different way. In the name of Jesus. Amen and amen. So gusto ko indulgin sa isang usapin about living sacrifices or living sacrifice to the Lord, which is ito yung binabanggit ng Romans chapter 12 verse 1. Living sacrifice, the call to radical dedication. Ano bang ibig sabihin niya? So, as a followers and believers of our Lord Jesus Christ, you and I must have a full dedication in doing and in living Christianity in every aspect of our life. Okay, ulitin ko po, as a follower of the Lord Jesus Christ, as a believer of our Lord Jesus Christ, you and I must have a full dedication. Yung buhay natin dapat fully dedicated sa ating gawa, sa ating buhay, sa pagsunod sa nais ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kasi bakit? Ito po yung nais ng Diyos na mangyari sa atin.
As a Christian, sacrifice is a part of life. So kailangan marima din tayo na bilang isang Kristiyano, ang pagsasakripisyo sa buhay ay bahagi talaga yan. The greater the sacrifice, the deeper the love it is. Because love and sacrifice is the essence of our obedience to God. Bakit sila Apostol Pablo handa silang mamatay sa Panginoong Jesus? Bakit sila Apostle Peter handa silang mamatay para sa Panginoon? Because they really dedicated their life to the Lord. No? Hindi lang po yun, yung mga first century Christians, yung mga tinotorture ng mga sundalo ng mga Rome, no? Yung mga pinapakain sa leon. Why those people are giving their life? Pwede naman natin i-deny, no? Pwede naman sabihin na, hindi kami naniniwala talaga kay Jesus. But why those people are giving their life, even nakikita talaga nila, even yung kanilang mga anak, kinakain ng leon, no? Pinupugutan ng ulo. But still, they say that their Lord and Savior is Jesus Christ. Di ba? So yun yung sabi natin, fully dedicated life to the Lord Jesus Christ. So, sabi na Apostle Paul sa Romans chapter 1 verse 2, I urge you, brothers and sisters. Therefore, sabi niya doon, I urge you, brothers and sisters. Ano bang kapahayagan na Apostle Pablo? Bakit meron siyang ganitong pagpapahayag sa verse na ito o sa chapter na ito? Remember, when you read in the Bible the word therefore, di ba lang ko sinasabi sa inyo, it is the conclusion of the author. Kumbaga, ito na yung parang sinasabi niya, sa lahat ng mga narinig nyo sa akin, ano ngayon yung dapat nyo gawin? It's a call to action. It's a call to live in the way of what God wants us to live. Ito yung sinasabi ni Apostle Pablo. Ano ba yung mga diniscuss ni Apostle Paul sa Book of Romans? Alam niyo po mga kapatid, if you want to have a devotion, I advise you, read the Book of Romans. Read one chapter a day. Make this as devotion. Because the Book of Romans is very rich in yung tawag natin foundation doctrines po natin. Nandiyan po lahat, nakalagay po lahat dyan yung mga foundational doctrine natin with regards for sin, with regards for justification, with regards for the mercy of God, the love of God. Nandiyan po lahat dyan. So, in-explain na Apostle Paul sa chapter 1 hanggang chapter 11, papaano ang Diyos nagligtas ng sangkatauhan. Dito in-explain niya isa-isa how the mercy of God is really flourishing in this world. Na isang makasalanan, naging isang anak ng Diyos, from sinner to saint. Nandito po yan, makabasa niyo po yan. Diba? Nandito rin po yung Romans chapter 6 verse 23. Ano sabi doon? For the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life. Diba? But the gift of life is eternal through our Lord Jesus. So may comparison doon. Ang kasalanan, may kabayaran siya, ay kamatayan. Pero, ang regalo ng Diyos sa magitan po ng kanyang anak na si Jesus ay buhay naman na walang hanggan. Kaya kung pagpipiliin ka, anong regalo ang gusto mo? Parusa o buhay na walang hanggan? Of course, isang kalokohan na pipiliin ng tao na siya mapunta sa kaparusahan. Amen po ba? Pero, sa ating kasalukuyan, it seems like many people are choosing na sila maparusahan. Nasasabi nila sa kanilang mga labi, pero hindi naman yan nakikita sa kanilang mga gawa. Kaya nga si Apostle Paul, in verse 12, they are now calling the action of the Romans believers. That I urge you, brothers, para sa sabi ng Apostle, kumilos kayo, ipakita ninyo sa lahat, sa buong mundo ito, kung ano yung matanggap nyo, buhay sa Diyos. Make it alive in you. Sa trabaho mo, ipakita mo yung pagiging isang anak ng Diyos. Sa mga kausap mo, sa pamilya mo mismo, ipakita mo yung regalo ng Diyos na meron ka. Show it to this world. Para sa sabi ng Apostle Paul. Because the mercy of God is really nag-uungako ang
biyaya ng Diyos sa mga tumanggap sa Kanya. Ito yung nais ng Panginoon na ma-receive natin na ngayon, maunawaan din natin na tayo ay bilang mga anak ng Diyos, pinagpala niya tayo ng Kanyang habag. Amen po ba? Na lahat tayo, kumbaga, araw-araw, yung biyaya ng Panginoon nag-uumakaw sa ating buhay. But most of the time, we fail to understand the blessing and the mercy of our God in our life. Kasi nga minsan, mali yung ating pagtingin sa Kristyanismo. Mali yung pagtingin minsan yung ating buhay sa Diyos. Na pag tayo dumadami siya ng mga pagsubok, we try to argue with God. But instead of argue with God, let us welcome how blessed we are by the mercy of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Kaya nga, the word radical, okay? Ano ba yung sabihin ng radical? Explain ko lang po. A person who holds or follows strong conviction. Dapat kung meron mang movement na nangyayari ngayon, dapat nagsisimula yan sa church. Diba? Sabi nga, the church is not a monument, is a movement. Kasi bakit? Ano sinasabi ng Bible? Ang mga anak ng Diyos ay pinagpala sila ng kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan na hindi pwedeng ibigay ninuman ng sanlibutan nito. We have the authority, mga kapatid. We have the power. We have the power to command poverty in our life. Binigay ng Panginoon. We have the power to command the devil to depart from our family. We have that kind of power. Nasaan na yung mga power na yun? Nasaan na yung habag na yun ang pinagkalusan ng Panginoon? Nasaan na yung mga yun? Mukhang hindi yata nakikita sa buhay ng isang Kristiyano. Maybe sa atin, hindi pa fully dedicated yung buhay. No? Kumbaga medyo half-half pa yung buhay. Kaya hindi ma-full blast yung mga blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. So ano ba ibig sabihin ng radical? Extreme principles. Yan. Mga extremists kung tawagin. Sino ba yung mga extremists? Ayan. Yung mga terrorists, no? Kakaiba yung kanilang mga filosofiya sa buhay. Can you imagine? Ilalagay yung bomba sa katawan nila, no? Pupunta sa maraming tao. Tapos sabihin nila, pag namatay sila yung pinagpala ng Diyos. Anong klaseng philosophy yun? Diba? Hindi. No? Ang sinasabi ng Biblia, wala akong gano'n. So look at that, no? Yung mga extremists, a person who advocates fundamental political, economic, and social reform by direct and often uncompromising method. So dapat, yun po yung ibig sabihin ng radical. Kaya dapat, ang isang Kristiyano ay radical dapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Kasi bakit? Sinasamahan tayo ng Panginoon. Si Kristo, very radical yung kanyang ginawa sa cross ng Calvary. It is a radical action to save the humanity from their sin. Therefore, the follower of our Lord Jesus Christ should be radical in action. Kaya dapat yung every Sunday, hindi mo na pinag-iisipan yan. Talagang nagduma talaga, hindi mo na pinag-iisipan. Punta ba ako? Hindi dapat, hindi mo na pinag-iisipan yan. You should be there. Why? Because you are a radical Christian. Amen ba? Tayo mo sa katabi. Are you a radical Christian? Alam niyo, pag radical kayo, mga kapatid, alam niyo, pag radical kayo Kristiyano, radical din yung pagpapalo bibigay ng Diyos sa inyo. Amen ba? Remember, kayang tumbasan ng Diyos yung ginagawa niyo sa Kanya. Ano man ang ibigay niyo sa Panginoon, ano mang ibigay niyo oras sa paglilingkod, ano mang ibigay niyo resources para sa gawain ng Panginoon, tandaan niyo, kayang tumbasan niya ng Diyos. Ano man ang kumbaga itulong mo or i-help mo for the ministry of God para mas lalo mapalawak ito, mas lalo lumakas, tandaan mo mga kapatid, kaya tumbasan ng Panginoon. So sharing to you the three ideas, okay? The three key ideas on how to be a living sacrifice of God as a response to His abounding mercy in our life. And as I share to you, these three key ideas may bring us into a realization that we as a Christian, we should live a life worthy, dedicated to our Lord Jesus Christ. Now mga kapatid, habang sinishare ko po yung tatlong ideas na ito, magbigay sa atin ng kaisipan or malalim na
pagkaunawa na bilang parang isang Kristiyano, dapat pala nabubuhay ako na naayos sa kalooban ng Panginoon. Na dapat pala ang buhay ko ay na-dedicate ko sa aking Panginoong Hesus araw-araw. Live one day at a time, mga kapatid. Sabihin, pag-isip mo sa umaga, tanong lagi, once you wake up in the morning, pagmulat na yung mga mata, ang tanong, kanino mo i-dedicate ang iyong oras sa buong maghapon? Ang iyong buhay, ang iyong sarili, ang iyong iniisip, ang iyong puso. Ganyan lang naman eh. Daily, pag-isip mo sa umaga, remind yourself, saan ko ba i-dedicate ang aking buhay? For sa aking Diyos. Remind yourself daily that we need to dedicate our life para sa Panginoon natin. So the Bible, from cover to cover, mababasa po natin yung word na sacrifice. No? Kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, mababasa niyo pa from Genesis up to Revelation, yung word po na sacrifice. Mahalaga po ito, especially in the Old Testament. Kasi nga, lagi silang nag-aalay para sa Diyos. Which is ito yung gumana ng Panginoon sa kanila. So number one key in understanding to live a living sacrifice to the Lord is understanding the call to sacrifice. Yan. So as we exploring the concept of the sacrifice in the Old Testament, we will understand what is the meaning of sacrifice in the Old Testament. In the Old Testament, physical sacrifice po talaga ito. Remember Abraham? Yun po si Abraham, nung sinabi ng Diyos, Abraham, dalhin mo ang iyong anak sa bundok na iyon at i-offer mo sa akin. Sa inyo mga yun, di ba? Nag-iisang anak ni Abraham, si Isaac. Then God asking to Abraham to offer his only child sa Diyos. Ano ba yung pag-o-offer nun? Papatayin. Yung pag-o-offer nun siya mismo yung sasaksak sa kanyang anak. Yun yung ibig sabihin mo. Kaya pa yung Gerald, si Queenie, no? Parang sabihin ni Lord, i-offer mo sa si Queenie at dala mo yung kutsi. Ikaw mismo yung sasaksak sa anak mo. That's the physical sacrifice in the Old Testament. But we know the story, hindi naman pinayagan ng Panginoon na mangyari. Diba? In fact, it is a test of faith lang kay Abraham. So more on external action. In the Old Testament, worship often involved tangible external action like, ano po yun? Offering sacrifices at the temple, observing dietary laws, observing festival. Yan po. It's an external action. Once sila ay nag-offer doon, talagang meron silang dala-dala talaga. Either yan na weave offering, sacrifice for the Lord, isang klase yan ng oil, isang klase yan ng baka, ng tupa, o ng kalapate. Ayan. Yun po yung mga tangible or physical aspect of sacrifice in the Old Testament. So, ano po yung symbolic ng mga yon? This physical act symbolizes, ayan, pag pala sila nag-offer, ito pala yung sinisimbol ng kanilang mga offering. Number one is symbolize repentance. No? Pagsisisi ng kanilang kasalanan. Once sila nag-offer ng tupa, o ng baka or anything na nasa law ng Panginoon, ay nagsisimbolize po ito ng repentance. Ano pa? It symbolizes thanksgiving. Pagpapasalamat sa Panginoon kasi nag-offer. Ano pa? Reconciliation with God. Ayan. Ito pala yung mga meaning niya. For example, the sacrifice of animal was a symbol of atonement for sin. Yun po yung once a year po na ginagawa po yun na nag-o-offer siya sa temple as for their atonement of sin. So yun po yung mga simbolismo ng sacrifice in the Old Testament in which regulated in the Mosaic Law. Kung babasahin mo yung Pentateuch, no? Yung Genesis, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, no? Tsaka Exodus, mabasa niyo po ron. Doon nakalat-halat lahat ng klase ng pag-aalay at kung ano yung meaning ng mga sacrifices na yan. Kaya ang hirap mabuhay in the Old Testament. So if we are living in the Old Testament,
Mga kapatid, wala kayong pahinga. Yung pag-aari lang sa araw-araw, ang hirap na, di ba? Kaya very challenging to live in the Old Testament. So ngayon, in the New Testament, ano yung implication na ng sacrifice? Today, pupunta sa Jerusalem, wala na pong mga offering doon. Wala na pong nag-offer doon sa temple nila kasi sa Jerusalem kasi nga, hindi na po yun pinagpatuloy ng mga Hudyo. In which sinabi ng Panginoon, nung na-encounter niya yung woman at the well na sinasabi si John chapter 4 na kung saan from now on, sabi doon, the Father is looking a real worshiper, a worshiper which they worship in truth and spirit. So wala nang temple sacrifice po ngayon. So in the New Testament, ano po yung ibig sabihin ng sacrifice? In the New Testament, the focus shift from external rituals into internal transformation. So dati, tangible yung sacrifice, nahawakan nila, i-offer na sa temple, but in the New Testament is nag-shift siya from external going to internal. Ibig sabihin, believers are called to offer themselves as a living sacrifice to God. Kumbaga, tayo pala ngayon ang mga buhay na sacrifice to the Lord. Kaya nga buhay di ba? Hindi, di ba? Sabi ni Romans chapter 12, living sacrifice. Sometimes in the Old Testament, sacrifice is to die. But now, the Bible said, all the believers of our Lord Jesus Christ should give themselves as a living sacrifice to God. Bakit ganito ang nais ng Panginoon? Why God wants us to be a living sacrifice? Bakit ganun? Parang ito yung nais ng Panginoon sa atin ngayon. Because God wants a testimony. Nais ng Panginoon na meron nagpapatotoo sa kanyang kabutihan. Amen ba? Nais ng Diyos na sa ating present generation, may nagsasabi na mabuti ang Diyos. May nagsasabi na ang Diyos ay nagpapala. May nagsasabi na ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. May nagsasabi na ang Diyos ay nagliligtas ng kasalanan. That's why He called the Christian to become a living sacrifice. But the question is, paano nga ako, pastor, na maging isang buhay na patotoo bilang isang anak ng Diyos? So how, as a Christian today, become a living sacrifice to God, which is very important in the Lord. Paano? Number one, kailangan ikaw mismo magkaroon ka ng personal dedication. Ikaw mismo, sabihan mo sa sarili mo, I will dedicate my life to the Lord Jesus Christ. Spiritual sacrifices involve dedicating one's heart, mind, and action to God's service. This includes living a life of holiness, love, and obedience to the commandments of God. So yan po yung unang pwedeng gawin ng isang Kristiyano para maging isang, Tagalog kasi is, buhay na patotoo. Ayan. Hindi sinabi doon na buhay na sakripisyo. Di ba? So the Bible, in Tagalog, sinabi na tayo ay tinawag na maging buhay na patotoo. No? Yun yung magandang translation sa Tagalog sa New Testament. So number one, para ikaw ay maging isang buhay na patotoo. Sabi mo nga, buhay. Kasi mong buhay, gumagawa yan, di ba? Parang sa atin, di ba? Kumakain tayo, meron tayong purpose, meron tayong iniisip, meron tayong plano sa buhay. Yan ang buhay, di ba? Sabi nga, ang isang tao raw, hindi raw failure ang greatest, ang sabi niya, ang pinaka-drastic things na pwede mangyari sa isang tao. Hindi raw yung failure, hindi raw yung problems. Kundi, mabuhay siya na walang pangarap. Di ba? Kasi ang tao walang pangarap, patay po yun. Di ba? Walang drive sa buhay mo. Di ba? Kaya tayo ay buhay.
Buhay na matotoo. So para tayo ay maging isang buhay na totoo, number one, you yourself, usapin mo, I need to dedicate my life in doing the will of the Lord. Parang daily, so sabi mo sa sarili mo, pag-isip mo sa umaga, Lord, this whole day, help me to dedicate my life to you. Maybe I have, may mga shortcomings ako, may mga things sa buhay ko na kailangan pang baguhin. But Lord, help me, Father, this whole day to dedicate my life, my whole being in you. In my action, in my heart, and even, Lord, the way I speak, para mabigyan kita ng kalulatian because your mercy is really abounding in my life. Ha? So number one is personal dedication. Pangalawa is prayer and praise. Yan. So yung ginagawa natin, every Saturday, we have a prayer meeting. No? Kung kayo po ay free ng alas 8 ng umaga, you can come to this place para tayo manalangin. Alam niyo po, marami pong mga sharing moment sa amin na natututo kami lahat sa panalangin. Kasi kami manalangin, meron po na kaming devotion, inaalam mo namin yung kalooban ng Panginoon at very, kumbaga, revealing yung mga sinishare natin mga kapatiran. So come, no? Bigyan niyo po ng panahon, yung time na tayo makapagpanalangin sa bawat isa. Because, gaya nga ng aming grupo, sabi doon, we believe in the power of prayer. Amen? Nanghihina ka ba ngayon? Sama ka sa panalangin. Ikaw ba ngayon maraming problema? Meron pa problema na hindi masolusyonan? Come, let's pray to the Lord because we believe in the power of prayer. Ayan, so offering prayers and praise to God, consider us a spiritual sacrifice. Sinasabi sa Hebrews chapter 13. Turn your Bible in Hebrews chapter 13, verse 15 and 16. Sabi doon, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of our lips that confess His name. Verse 16 said, and do not forget to do good and to share with others with such sacrifices is pleased to God. So, part ng ating sacrifice is involves not only a formal act of worship but also a lifestyle characterized by continual communion sa ating Diyos na buhay. You can speak to God even ikaw ay nag-work. Habang nagtatrabaho ka, pwede mong kausapin ng Panginoon. Ako po, madalas ko pong ginagawa yan habang po ako ay nagmamap kasi nga trabaho ng pastor ay naglilinis, no? Ng mga building, nagpawalis, ayan. So, madalas ko pong ginagawa yan. I commune with God while I'm working. And napakaganda kasi God is really alive. Nangungusap ko talaga siya. He speak to me in a very different way. May mga time habang umakit ko pataas, tumutuloy yung luha ko. Not because nalulungkot ako, but the presence of God is there. And I'm very grateful for that. So ano pa yung mga bagay na parang magpapakita na tayo po is a living sacrifice ng Panginoon. Is the act of service and love. So bilang mga Kristiyano, dapat meron tayo ito, yung act of service. And habang tayo po ay gumagawa ng service na yan, samahan po natin ng pag-ibig ng Panginoon. Engaging in acts of service, charity, and love toward others is also seen as a form of spiritual sacrifice. No? Kumbaga, mag-initiate tayo ng tulong. Pag meron tayo mga kapatid na parang tingin mo, kailangan tulungan, huwag mo nang hayaan na mag-share pa ng problema sa'yo. Bigyan mo na kung ano yung meron siya. Initiate, share agad. Kasi bakit? That's part of our spiritual sacrifice. Jesus taught that loving one's neighbor as oneself is second only loving to God. Sabi, diba? Love your neighbor as you love yourself. Diba? Una, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. The secondly, love your neighbor. And loving your neighbor is to meet the needs. Sa sitwasyon kung saan siya ay tipid, may kailangan siya. No? Kung kailangan makinig sa mga problema niya, pakinggan mo. Kahit 2 oras siya nagsasalita niya, pakinggan mo lang. Di ba? Kung kailangan mo talaga ng monetary assistance, bigyan mo. Kasi bakit? Ito yung gusto ng Panginoon na ginagawa ng mga anak ng Diyos. As you do this, you are telling to the Lord that you are dedicating your life as a living sacrifice to God. I think ito yung crisis ngayon sa mga Kristiyano.
I think it's not a crisis in the whole Christian love. Minsan nga, pag may mga nagkabang Kristiyano, parang meron silang, tawag doon, yung parang tawag doon, hindi mo sila ma-fellowship. Sa Pilipinas, meron po ganyan. May mga grupo sa Pilipinas na mga Christian na ayaw nila makipag-inter-fellowship sa kapwa nilang Kristiyano. Parang naka-private lang sila na sila. Nakakalungkot po yung ganun mga bagay. Bilang mga anak ng Diyos, bilang tayo po tinawag ng Panginoon sa kanyang kalooban, sa kanyang kaharian, dapat ipakita natin that, Lord, by this action of service, I am presenting my heart, my life, my whole being to you as a living sacrifice. May this create an impact to a person na tinulungan ko po. Hindi po ako yung mataas, kundi mataas ang iyong pangalan. Di ba? Ang sarap ng ganon, di ba? Na yung tao tinuturuan mo magpasalamat hindi sa iyo, magpasalamat siya dahil may Diyos na buhay. Di ba? It's God also using people to meet our needs. Di ba? Sabi ko nakaraan mga sinishare sa inyo, be the answer of others' prayer. Di ba? Sarap ng gano'n, di ba? May isang kapatiran, kakilala ka nag-pray ng ganito, ikaw yung kanyang kasagutan, di ba? You give something for that person and his prayer is answered. Ang sarap yun, magiging isa kang kasagutan ng kanyang panalangin. So part po yan ng being a living sacrifice of God. Ano pa yun? Of course, kailangan meron tayong personal devotion daily because it cultivates our personal relationship with God, growing in prayer, in meditation, and in regular worship to our Lord Jesus Christ. Maganda po yun. Naglalaan po tayo ng time para magkaroon tayo ng mga personal devotion. Yan po yung lagi natin tinuturo sa ating church. Bakit? Para makultivate po, mas lumalim, mas sumagana yung ating personal na relasyon sa Diyos. Kasi bakit? The more na sumasagana po yung ating relasyon sa Panginoon, lalo po tayo nababago at nakapaglilingkod sa Kanya ng buong puso. So ito yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon as a proof that we are a living sacrifice to the Lord. So in order for us to become a living sacrifice sa Panginoon, ngayon nakita po natin yung isang key is understanding the call of sacrifice, which is in the Old Testament, very tangible yung kanilang pagsakripisyo. But now, it starts from the inside. It's sabihin parang yung sakripisyo ngayon is the word is spiritual. Love, charity, dedication, worship. Yan po yun. Yan po yung New Testament era na po tayo. Hindi na po tayo pinagpapaalaga ng Diyos ng mga tupa para katayin at dadalhin every Sunday. Di ba? Ano kaya ganun yung gawin natin? Biko, no? Layo mo, di ba? Nag-subway ka ba? Dadala mo yung tupa mo, di ba? Di ba? Puro dugo siguro. Hindi na, tinapos siya ng Panginoon yun eh. The Lord Jesus Christ is the greatest sacrifice of all. Kaya ngayon, bilang response natin sa kabutihan ng Panginoon, let's also dedicate our life sa buhay ng Diyos na bigay sa atin. And I believe God will bless us, God will guide us, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. So now, we understand the aspects of sacrifice in the Old Testament. In the New Testament, let us now move to the second key ideas in order to be a living sacrifice to God in our present generation. So yung pangalawa is presenting our bodies as a living sacrifice. Yeah. Sabihin nyo nga, presenting. How do you understand presenting? Di ba? Nung last 2 weeks ago, nag-present po yung mga ninong at ninang sa kasal po ni Gerald at Star. How do you present yourself during that time? Kung titigin po yung mga picture nyo, grabe, sabi ko, talagang nag-level up ang aking mga kapatiran. Ang gaganda at ang gagwapo. Di ba? Habang naglalakad kayo sa aisle, may mga picture po kayo, grabe. Hindi ko maisip na Shirley pala yun. Di ba? Hindi ko maisip na si Kuya Edgar pala yun, yung tangagang mo. Parang, di ba? Why? Because we are presenting ourselves sa mag-asawa. Di ba? Kasi bakit? Ito yung karapat-dapat na isuot natin as part of our presentation sa kanilang wedding. Ano kaya pumunta ka? Naka-jersey ka lang, tsaka naka-chinelas. At mag-march ka doon.
What's that imply? Ha? Anong ini-imply nun? Di ba? Parang kabastusan nyo. Tama? Pupunta ka sa isang wedding, sinabi naman sa'yo yung dapat isuot, tapos naka-jersey ka lang, naka-short, tapos naka-chinelas ka. Di ba? Pagpapakita yun na isa kang arroganting tao. Pagpapakita na disrespect, you are disrespecting the moment of the couple. Kumbaga, once na lang mangyari yun yung kasalan, tapos pupunta ka pa ng ganong itsura. Diba? Para hindi mo naman respeto yung ikinasal. So, we need to present our bodies likewise. Bilang tayo mga ng Panginoon, we need to present our body, our life, our heart, our whole being in the sight of God daily. Kaya dapat mga nako, bago tayo matulog, wala tayong sama ng loob. Amen ba? Wala tayong mga nakaaway or at least nakahingi tayo ng paumanhin, pasensya sa mga nakasagutan natin. Para pag-gising mo ng umaga, you are not presenting again yourself into the Lord Jesus Christ. Kumbaga, pag hindi natin pinipresent ng maayos yung ating sarili sa Panginoong Hesus, para manali siyang binabastos sa araw-araw ating buhay. If we say bad words every day, para manaling binabastos ng Panginoon sa buhay mo. Kasi bakit hindi yan yung nais ng Diyos na dapat mong iayos or i-action. As a Christian, we should be more gracious, lovable. Diba? Although nandoon yung sabi nating transformation, but at least sa puso mo, alam mo na you are already aware of that. Kasi bakit? You are presenting yourself to our Lord Jesus Christ. So presenting means yourself is, the other word of presenting is appropriate, proper, ayan, suitable into any given occasion and situation. Ibig sabihin, pag tayo lahat ngayon ay ininit natin ang ating Pangulo ng Pilipinas sa Malacanang, kapasok ba tayo? Nakasando lang tayo? Kapasok ba tayo na parang naka-t-shirt lang? Tapos bumumuya ka ng bubble gum? Diba? Baka pagkamalang ka terorista ng mga taga doon, patahin ka doon, di ba? We should present, we need to dress decently. Kasi bakit? Ang ating kakatagpuin ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya mag-behave po tayo. Lahat ng ating mga talaga iyakan natin. Magsasalita ka ng mahina, di ba? Maglalakad ka ng maayos. Kasi we are presenting ourselves to our President. How much more sa Panginoon? Kung ginagawa natin yan sa mga tao, di ba? Ginagawa natin sa mga okasyon, sa mga sitwasyon na nagbibihis tayo ng maayos, nagiging maayos tayo pag meron tayong kinakausap o pupuntahan. Dapat araw-araw sa ating buhay, we need to present our life holy unto God. Amen po ba? Na walang bahid ng, yes, andoon yung shortcomings, di ba? But, we as a Christian, we need to remind ourselves, I'm presenting my life to the Lord Jesus Christ daily. Kaya mahalaga na tayo ay nare-remind daily na we need to present our bodies as a living sacrifice to the Lord. So ano ba yung implikasyon ng offering our bodies as a living sacrifice? Ano ba yung ibig sabihin nito? It means living with a purpose. Amen? Bakit ka nagiging mas gracious ngayon? Bakit ka nagiging mas mapagpakumbaba ngayon? Why? Because you are not living with the purpose. Alam mo na kung bakit ka nabuhay. Alam mo na kung saan ka pupunta. At alam mo na kung ano yung purpose mo. Na ikaw ay tinawag ng Diyos bilang kanyang anak. At nais ng Panginoon na pagpalain ka. At isa sa mga karakter na meron ka dapat is you are now living with the purpose. Ibig sabihin, pag-gising mo sa umaga, kaya ka bumabangon, alam mo na ang layunin mo. Amen? Hindi lang para magtrabaho. Alam niyo po, nakakarinig na po ako sa inyo na parang ako rin araw-araw na trabaho. Parang dumisa ko na, parang ganito pala yung buhay. Ganito pala ang buhay.
Araw-araw ang trabaho. Araw-araw na lang, di ba? Narinig ko na naman yung sinabi ng kaibigan, sabi niya, you cannot finish your work. Your work will finish you. Hindi naubos, di ba? Hindi naubos. Araw-araw, trabaho, araw-araw. Sometimes it becomes ordinary. Totoo. Ito, aminin nyo. Marami sa inyo, gusto niya ayaw na magtrabaho. Tama? Tama ba? Aminin, di ba? Ako rin, ayoko na rin. Pero, but until now, ginagawa pa rin natin. Kasi because we have responsibilities. And sometimes if we focus ourselves for those situations, it burns our inner man. Di ba? Doon ka nagkakaroon ng pagkatampo. Bakit? Kasi, di ba, nag-burn out ka na. Di ba, nag-worry ka na. Hindi yan ang purpose mo. God give you a higher purpose. Tayo po, nandito po tayo sa Bansang Korea dahil may purpose sa Panginoon sa atin. Hindi na para magtrabaho, mga kapatid. Maybe, parang landingan mo lang yan para ikaw yung punta dito. But the higher purpose of God is to offer yourself to become a living sacrifice to the Lord. Ibig sabihin, when we offer our bodies as sacrifice to the Lord, we align our lives with God's purpose and priorities. Yan ibig sabihin na we are not living in purpose. Ano ba? We recognize that our bodies are instrument through which God works to accomplish His will on earth. Of course, hindi man tumawag si Lord ng mga kaluluwa. As in, kaluluwa lang talaga. Tinawag niya yung kaluluwa na may katawan. Amen ba? No? Para bakit? Gawin ang kanyang plano sa mundong ibabaw na ito. Para mas ma-execute ang nais ng Diyos. Para mas marami pang makakita sa kagandahang plano ng Panginoon sa bawat isang nilalang sa mundong ito. Amen po ba? Yan. Kaya nga, now we are living in a purpose. This empower us to live with a sense of purpose and mission, seeking to glorify God in all that we do and striving to make a positive impact onto the world around us. Kaya, pag meron ka ng ganitong purpose, you become excited to do your responsibilities. Kasi bakit? Kasama kang tao. Alam mo na sa ginagawa mo, magbibigay ka ng impact sa buhay niya. Mga time welcome, Pastor Joey, parang saya-saya mo kahit ng lungkot-lungkot na natin. Ayan, ganun ba, di ba? Di ba? Parang nagkakaroon ka na, it makes a difference. Parang nagkakaroon ka ng kakaibang, sabi natin, I use the word aura. Ayan, di ba? Hindi ka naman uma-aura, pero mayroon ka kakaibang aura sa buhay mo. Because the glory of God is in you. Sumasama sa iyo ang presensya ng Panginoon. And that makes a difference to other people. Diba? Yun yung kagandahan. Ano ba? So, ano yung implication? Bakit kailangan i-offer ang ating sarili bilang buhay na totoo sa Panginoon? Number one is living with a purpose. Secondly is to become a witness and God's testimony in this world. Paano malaman ng Diyos na may? Paano malaman ng mga tao may Diyos kung wala rin mga anak niya na nagsasabi? What makes us different to other people pag wala nangyayari sa ating buhay Christian? Ngayon ba? Ano pa paano masabi na buhay ang Panginoon sa ating buhay kung tayo mismo walang pagbabago? Di ba? Kaya may minsan hirap tayo makapag-invite kasi nga yung ating ilaw na binigay ng Diyos, andap-andap. Kaya paminingin natin yung ilaw na yan. Let us live a life with testimony of God's faithfulness. So offering our bodies as sacrifice serve as a powerful witness to the world. When others see the way we live, dedicated to God, characterized by love, service, and integrity, they are drawn to transformative power of the gospel. Kaya ibig sabihin, ito ngayon yung magbibigay ng question sa kanila, bakit ganon? Bakit ganon si Mac? Kahit na parang hirap na kami, masaya pa rin siya. Kasi nga, meron siyang sense of purpose. Alam niya yung reason bakit niya ginagawa yun. Hindi siya drive by the situation, by the responsibility, but drive by purpose of the living God. That makes us different in this world, mga kapatid. So our lives become a testimony to God's grace and compelling invitation for others to experience also the abundant life found in Christ. Hindi ka man ang pag-share ng pera, pero kung na-share mo naman
ang Panginoon sa buhay nila, yun ang the greatest gift na na-share mo sa isang tao. At ito yung hinaharap ng Panginoon mga kapatid sa ating kapanahonan ngayon. That a Christian that dedicated to the Lord Jesus Christ, who is experiencing abundant life in our Lord Jesus Christ, and share that life to others also. So ano pa yung implication ng being living sacrifice sa Panginoon? Resilient in suffering. No? Ito yung mga klase ng tao na hindi sila basta-basta sumusuko sa anumang laban ng buhay nila. They still calm. They still posture. Na pag titignan mo, parang walang problema. Pero kung aalamin mo, napakarami niya walang problema. Siya nakatayo ng gano'n. Tawag yan, resilience in times of suffering. No? Ano ba yung sabihin ng resilience, Pastor? Resilience means the capacity to stand and to recover quickly from difficulties and toughness of life. No? Ang ganda lang nga, di ba? Nasaktan ka, nadapa ka, bangon. Then you are now recovering. Parang si Wolverine, di ba? Sino mo nakakilala kay Wolverine, di ba? Si Wolverine, di ba? Pinagsasaksak na maya, naghihilom yung kanyang katawan, no? Sana ganun tayo, no? Sinaksak kami ko, pero mamaya naghihilom, di ba? Di ba? Nadapa ka, di ba? Nawala yung ilong mo, maya tumatagas ulit, di ba? Si Wolverine yan, di ba? Para ito yung ibig sabihin ng resilience. Pag anak ka ng Diyos, you have that kind of ability. A capacity to stand, to recover quickly from difficulties and toughness of life. So by offering our body as sacrifice, prepares us to endure hardship and suffering with faith and perseverance. Remember, na mundong ito is isa sa mga sandata na meron dapat sa Christianity is perseverance. As Jesus said, as Jesus suffered on the cross for the sake of others, we may experience trials and challenges in our own lives. However, by entrusting our bodies to God's care, rely on His strength, we can face adversity with courage, hope, knowing that our suffering has redemptive value and ultimately temporary. Tandaan natin, lahat ng nangyayari sa ating buhay ay lumilipas lang yan. Diba? Sabi nga, walang bagyong nag-i-steady. Lahat ng bagyo ay dumadaan lang. Diba? Ngayon, kung gusto mong samahan, pwede naman. Diba? Diba? Kung gusto mong sumama sa bagyo, pwede naman. Kaya tandaan natin, lahat ng bagyo ng buhay ay temporary purposes lang. So if you have that kind of faith, that kind of hope, that kind of purpose, you become resilient in time of suffering. Amen ba? At dahil dyan, napapatunayan ng mga tao sa paligid mo, ang Diyos nga ay sumasayo. So ano yung dapat natin gawin para tayo ay maging isang may offer pa natin yung ating our body sa living sacrifice to the Lord. May present natin yung ating katawan sa Panginoon. Ano yung dapat natin gawin araw-araw? Number one, we need to start our day with surrendering to the Lord. Very important. Ako po nirinig ko sa rito dyan. Pag gising mo sa umaga, mag-smile muna ako. Ako lang mag-isa. Tanong ng video. Di ba? Yes, you need to smile when you woke up in the morning. Then, mga 2 minutes, pigit ka lang ulit, Lord, thank you for this life that I have. Help you, Father, that this whole day, maging matagumpay ang anak mo. Dedicate your life agad sa Panginoon. Start your day with surrendering your whole will to the will of the Lord. Ayun ba? Ang ganda po lang, mga kapatid. Make that as a practice. Begin each day with a prayer, surrendering, offering yourself afresh to God, and asking Him to use you for His purpose throughout the day. Hindi agad yung pag-ising mo, yung comment agad ng mga friends mo, ang titignan mo, no. Dapat yung cellphone mo naka-turn off yan. Diyan ka muna sa cellphone. Sa Diyos mo. Pangalawa is be mindful living. Ano ba yung sabihin ng mindful living? Practice mindfulness in your daily activities. Ibig sabihin, dapat alam mo na yung gagawin mo sa buong maghapon. You have a full awareness what your activities in the whole day. Na para hindi tayo nawawala doon sa
ating purpose and responsibility within the whole day. Kung kailan kakakain, ayan. Paano makipag-interact sa mga ka-workmate mo, ayan. So be intentional sa mga bagay na yan. And paano mo rin bibigyan ng papuri ang Panginoon sa araw-araw ng buhay mo. So be intentional about glorifying God every day, whatever you do. So ngayon, that we know how we present our bodies as a living sacrifice to God, it's important also that our action in receiving God's mercy in our life will help us to lead to a full life dedication to God. So mahalaga rin na hindi lang na-present natin yung ating sarili sa Panginoon, but meron tayong action doon sa kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. Which is in the third key ideas is responding to God's mercy with radical dedication. Ayan. Dahil nga nag-uumapaw ang biyaya ng Panginoon sa kanyang mga anak, we need to respond it with a radical dedication. Ibig sabihin, kailangan mo ng wholehearted commitment sa Panginoon. Radical dedication involves giving one's whole heart, mind, and strength to a particular cause or purpose. It's not a half-hearted effort, but a total, complete commitment to something that is deeply meaningful and significant. Naalala ko po yung sa akong mentor, lagi sinasabi sa akin, mga ako'y binata pa, youth pa ako. Pag may ginagawa ka, Rafi, yun din sa akin, gawin mo na ng todo. Kasi, during that time, mga worker po kami ng church, minsan gumagawa kami ng mga upuan, gumagawa kami ng mga pulpito. Everything sa church, nagpipintura kami. Tapos pupunta siya, sabi mga bata, mga kabataan pa lang kami na medyo, alam mo yung playful sa mga ginagawa, di ba? Alalit siya. Ano, Rafi, pag may ginagawa sa bagay, do it with your ability. Why? Because that reflects your character. Diba, may ginawa kong upuan, paling-paling. Ibig sabihin, paling-paling din yung tsura. Remember, ano man yung ginagawa natin, reflection yun ng ating sarili. Kaya pag pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang bagay, do it with all your might. Galingan natin, no? Gandahan natin, ayusin natin. Alam niyo po, napanood ko yung isang interview ni Glock 9. Di ko alam kung sino nag-interview sa kanya. One day daw, naka-jamming niya si Francis Magalona. At yung tao lang daw sa bar is 10. 10 lang daw yung parang umaten. What's that? Parang special concert. 10 lang yung dumating. Tapos, siya raw, parang tinatawag siya kumanta. 10 lang kasi. Parang tinatawag siya. Pero nung kumanta raw si Francis M., ang tingin niya kay Francis M., parang siya kumakanta sa mga thousands of viewers. Tapos sabi ni Francis M. Glock 9, once you perform it with all your heart, with all your mind, as if you are performing to the multitude of audience. Ganun tayo mga kapatid, meron man nakakita, wala. Do it with all your mind for the glory of the Lord. Amen po ba? Yes. Kasi bakit? Anak tayo ng Panginoon. So, your commitment to the Lord ay buong-buo dapat. So, pangalawa, as a response to God's mercy with a radical dedication is una, wholehearted commitment. Pangalawa is courageous action. Huwag tayong matakot na maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Amen? Huwag tayong mag-alinlangan na gawin ang nais ng Panginoon. Huwag tayong mag-alinlangan tumaya para sa ikalalago ng kanyang kaharian. So courageous action. Radical dedication often requires courage and boldness to step out of one comfort zone and take action in the face of opposition, uncertainty, or risks. So minsan kasi, kahit nag-aalinlangan, nasunod sa Panginoon, parang, hindi ba, our mind, parang, ang laki naman ng mga sakripisyo ko, ang laki naman mawawala sa oras. So no, mga kapatid, buhay ang Diyos. Kayang taputan kung ano man yung binibigay, kung ano yung binibigay natin oras, resources sa Kanya. So ito yung nais ng Panginoon sa atin. Let's do in serving the Lord with courageous action. And of course, the last is
vision and purpose. Yan sabi ko na kanina sa taas. So radical indication driven by a clear sense of vision and the clarity of purpose. Bakit ba kayo umaattend sa KCPFC? Why you are here every Sunday? Pwede naman kayo mag-alba kasi nga, mag-alba kayo, magkaroon kayo ng shigma nun. Diba? At 4 na linggo yan. Diba? Ang ganda yan. Yan, napaka-practical niyan. Diba? Pwede ka na magbayad ng mga bills mo. Meron ka ng 4,000 every month. Pero ba't ka nandito? Why? Why you are here? Huh? Why? Gaano kalalim ang iyong why? Ba't ka nandito? The deeper your why, the committed you are in this body of Christ. Kasi yung how, madali na yung pag malalim yung why. Tanong mo sarili mo, why you are here? Let me guess. Because we have a vision and mission. Ayan o. Meron tayong purpose. Live that purpose. At magkakaroon tayo ng sense of dedication. Why we are here in this body of Christ. So mga kapatid, ang nagiging problema minsan in responding to the grace of God sa buhay natin, as we act, as we move, as we obey the path of God sa buhay natin, ito nagiging problema. Hindi ganun kadali. May mga challenges and may mga hindrances. Minsan, di ba? Nangyari ba sa inyo na minsan, base ka na pag Sunday, pupunta ka na, tapos may parang ibang nangyari sa buhay mo, na-distract ka. So, hindi rin ganun kadali. So, ano ba yung mga challenges? Bakit maraming mga Kristiyano ay hindi nakapagbibigay ng devotion or dedication sa Diyos? Ano ba yung mga hindrances? Number 1 is distraction. So maraming klaseng distraction. Today's fast-paced world is easy to become distracted by worldly cares, responsibility, and pleasures. Distraction can divert our attention away from God and hinder our ability to cultivate a deep, intimate relationship with Him. Number 1, distraction. May kaaway ka. May kaaway ka mismo sa loob ng church. Diba? Usually, the instinct response of a person is, mag-church o hindi? Possible, hindi na. Eh, nakaaway sa church eh. Ibig sabihin, yung pagkala mo sa Panginoon, hanggang doon lang. Yung sacrifice ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, hanggang doon lang. Bumigay ka agad. So, na-distract ka na. Imbis na nakatingin sa Panginoon, na-distract ka na agad. So ano pa? Yung mga bagay na nagbibigay ng mga attention. Yung mga worldly cares. Ano yung mga worldly cares? Ha? Yung mga pa-event na parang, oy, may concert pala si Pedro rito, di ba pala tayo? Ang Sunday lang naman ako mawawala eh. Ganun na, di ba? Alam mo, habang willing bumayad ng mga ticket, kahit ilang magkano pa yan? Papunta lang concert, samantalang sa church. Di ba? Hindi mo lang makabili ng tinapay. Di ba? Guys, di ba? If we try to evaluate our life, di ba? Papati magpapal ng Panginoon sa mga ganyang bagay. We need to be objective sa buhay natin. So, distraction, yan, nag-divert sa atin yan. Ano pa? Yung mga nagbibigay ng hindrance para tayo makapag-dedicate sa Panginoon. Ano pa? Worldly influences. Ayan. Yung mga peer pressure, no? Yung mga aya ng mga barkada. The influence of secular culture and societal norms can pose a significant challenge to the wholehearted devotion to God. Pressure to conform the worldly standards, values, priorities may lead individuals to compromise their faith and drift away from God. Ayan. Ang sabi sa Colossians chapter 2 verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow deceptive philosophy which depends on human tradition and basic principle of this world. Ano pa? Yung mga hindrance, spiritual dryness. Yung feeling mo parang wala si Lord sa buhay mo. Ayan, nangyari yan sa lahat ng mga Kristiyano. Yung feeling of spiritual emptiness, doubt, disillusionment.
in everything, etc. Making difficult your life because of the problem maybe. And spiritual dryness. Tanong ko po nung Saturday, what is the opposite of faith? Yan yung ating mga kasama. Sabi sa kanila, what is the opposite of faith? May mga immediate na sagot, doubt! Yan, di ba? Doubt. Fear, pastor! Yun daw yung opposite ng faith. No? Ano yung opposite ng faith? The opposite of faith is what you see. Kung ano ang nakikita mo. That is the opposite of faith. Kasi bakit? Pag may nakikita ka pa, hindi ka talaga totally magtiwala sa Diyos. Ang faith, pag wala ka nang nakikita. Ang faith, pag hindi mo naiintindihan kung ano nangyari sa buhay mo, habang sunod-sunod ka sa Kanya. If you still remain to the word of the Lord, in spite of those situations, ang tawag yan, that is faith. Kasi kung nakikita mo, ang ginagawa mo, hindi yan faith. Why sometimes God allow us into a situation na hindi mo naiintindihan? Bakit? Job, for example, God allowed na si Job ay grabe yung sitwasyon niya nangyari sa buhay niya. Nawalan siya ng pamilya, nawalan siya ng lahat ng ari-ari niya, may sakit pa siya. Why God allowed a certain righteous people na mangyari? Kaya nga, di ba sabi nga, why the righteous suffer? At alam niyo kung ano ginagawa ng mga iba, karamihan sa atin, pag tayo na sa wilderness moment ng ating buhay, we try to ask counsel. Tama ba? Pastor or sister, ba't ba nangyari sa akin to? Bigyan mo ako ng payo. Diba? Ganito lang yan. Akala mo na mo yung nagpayo, napaka-expert sa buhay. Diba? Di pareho kayong, sabi nga sa mga author, sometimes if we try to ask a counsel in the wilderness of our life, to get the information, sabi niya, alam mo lang ang nasa sabotage doon? Your trust in the Lord. Kaya ka ilalagay ng Panginoon sa buhay minsan na hindi mo maintindihan para ilalim mo yung pagtitiwala mo sa Kanya. Amen ba? Yan ang nais ng Panginoon. Okay? Kaya, ito yung mga hindrances, mga kapatid. Bakit minsan marami mga Kristiyano hindi nila kaya titigil nilang buhay sa Panginoon. So now I share to you the 3 important ideas to be a living sacrifice unto God. What is my response? Ano yung gagawin mo bilang anak ng Panginoon? Nakita mo na, pastor, ganun pala dapat ako. Yes. So what you do right now? Ano yung gagawin mo ngayon? Maybe, right after this service, pag-uwi mo sa bahay mo, you can start offering your life to the Lord. Recapturing the love of God in you. Holding back again if you have a Bible. So mga na talaga meron kayong Bible talaga. I suggest na meron talaga ng Bible. Kasi minsan pag cellphone yung hawak ninyo, minsan may commercial yan eh. Diba? Habang nagpipindot kayo, may mga commercial yan eh. Minsan napupunta sa commercial yung pagbabasa ng Bible. Diba? Be intentional. It's time to repeat again. Go back to your position as God's people. Amen po ba? Tayo po tumayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Siguro maganda, as a response to the message, just sing the song, I Belong to You. Ayan, pwede ba ating kantahin yun? Let's sing the song. Alam niyo, ang ganda po ng kanta na yan, let's declare that we are belong to the family of God. We are belong to the Lord Almighty. We are belong to His kingdom. Let's sing the song as a response to the message. Isa po yung ating mga worship leader. So help us to sing this song. And as we sing this song, once again mga kapatid, let's offer our body, our life as a living sacrifice to the Lord. Hallelujah. Sana yung mga backup, yung mga worship leader. Here I stand, forever in the Almighty.
Praise the Lord. Hallelujah. Taas po natin ang ating mga kamay and let us sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Nanatili po nakataas ang ating mga kamay. Sinasabi sa Ephesians chapter 3, verse 20, Now to Him who is able to do miserably more than all we ask or imagine, according to His power that is working within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. Ating pong tanggapin ang biyaya ng Panginoon sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Tanggapin niyo po ang biyaya pinagkaloob ng Panginoon. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isa pa. Pagkakas ng Panginoon. Salamat po sa inyong pagdalo mga kapatid, sa inyong pong suporta sa ating gawain. Please